Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH, i-turn on ang bell notification, at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Muling bumalik si Tindeng sa kanilang tahanan. Tangan ang matagal nang nakatagong katotohanan. Ibinunyag niya na si Tanggol ang tunay na halal na mayor, at ang mga resulta na ipinahayag ay pawang pandaraya lamang. Kung hindi dumating si Tanggol upang protektahan si Commissioner Medina, matagal nang nailibing ang katotohanan. Sa sandaling iyon, muling nagkaroon ng tinig ang hustisya at nabawi ng bayan ang tiwala sa tunay na nararapat sa puwesto. Sa kanilang bahay, sumiklab ang tensyon kina Jackie at Roberto. Direkta niyang ibinuhos ang galit kay Miguelito. Sinabi niyang kriminal ang mga ginawa nito, at sa halip na makatulong, lalo lamang nitong inilulubog ang kanilang grupo sa kaguluhan. Mariin niyang binalaan si Miguelito na huwag nang gumawa ng hakbang, sapagkat bawat kilos nito ay nagdadala ng mas malaking gulo. Samantala, ipinaalam ni Santino kay Rigor na nag-text si Marites ng lokasyon ng kanyang pagkikita kay Tanggol. Agad na inutusan ni Rigor ang kanyang mga tauhan na maghintay at samantalahin ang pagkakataon. Matatag si Santino. Ipinangako niyang ipaghihigante ang malupit na kapalarang sinapit ng kanyang asawang si Erica at ng kanilang pamilya. Isang kapalarang pinaniniwalaan niyang si Tanggol ang may sala. Sa takdang lugar, maingat na pumuwesto si Santino at ang kanyang puwersa ng pulisya. Tiniyak nilang walang tsansang makatakas si Tanggol. Habang papalapit si Tanggol, kalmado niyang sinabi sa kanyang ama at mga kasama na anuman ang gawin ni Santino, hindi siya lalaban, sapagkat mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Sa wakas, nagharap ang dalawang magkapatid. Hiniling ni Tanggol kay Ramon na hayaan silang mag-usap ng sila lamang. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumabog na ang galit ni Santino. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit at paratang, ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak, ang galit na matagal nang kumukulo sa kanyang puso, at ang paniniwalang si Tanggol ang may kasalanan. Para kay Santino, wala nang puwang ang pag-uusap. Sa kanyang isip, ang pag-alis kay Tanggol sa mundo ang tanging solusyon. Maingat na sumagot si Tanggol. Sinabi niyang mahal na mahal niya ang kanyang kapatid at masakit para sa kanya ang makita ang galit nito. Ngunit hindi dumating si Santino para sa dialogo. Dumating siya para sa laban. Hinamon niya si Tanggol na ibaba ang kanyang armas at patunayan ang kanyang lakas. Mariing tumanggi si Tanggol. Sinabi niyang hinding-hindi niya sasaktan ang kanyang kapatid. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril at itinapon sa gilid. Isang simbolo ng pagmamahal sa kapatid at pagtanggi sa karahasan. Sa biglang pagbugso, sumugod si Santino at sunod-sunod na binugbog si Tanggol. Walang awang pinagsusuntok ang kanyang kapatid, tinutulig sa siya na saan na ang kanyang galing at dangal ngayon. Napunit ang taingan ni Tanggol, nabugbog ang kanyang mukha, ngunit hindi siya lumaban. Nanatili siyang nakatayo, tinatanggap ang bawat hampas. Ibinigay niya kay Santino ang pagkakataong mailabas ang taon ng kinimkim na galit at dalamhati. Bagaman duguan, hindi gumanti si Tanggol. Sa gitna ng lahat, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Si Tanggol ang tunay na mayor, at ang matagal nang nakatagong pandaraya ay gumuho. Muling nagkaroon ng tinig ang hustisya, ngunit nahati ang mga kampo. Nilamon ng galit at pagkakamali ang kampo ng mga gerero, habang ang batas at katotohanan ay unti-unting lumalapit sa liwanag. Ngunit lagpas sa politika at kapangyarihan, mas malalim ang sugat, isang personal na tunggalian. Ang paghaharap ni Tanggol at Santino ay hindi na lamang tungkol sa tama o mali, kundi tungkol sa sakit ng pamilya, mga nawalang mahal sa buhay, at taon ng kinimkim na hinanakit. Pinili ni Tanggol ang pagmamahal kaysa paghihiganti. Ang pagpiling iyon ay mas mabigat kaysa anumang suntok. Mula roon, hindi na lamang usapin ng resulta ng halalan ang nakataya,
kundi kung hanggang saan dadalhin ng galit at paghihiganti ang tao. Nasa harap nila ang katotohanan. Ngunit tatanggapin ba nila ito o sisirain ang lahat, maging ang kanilang pamilya, sa ngalan ng puot? Muling bumigat ang hangin ng lungsod, parang paparating na unos na hindi na mapipigilan. Kumalat ang mga utos. Wala nang ligtas. Nagsimula ang malupit na paghahanap kay Tanggol at sa kanyang mga kasama, sapagkat sa mata ng makapangyarihan sila na ngayon ang mga kaaway. Sa mga bulong ng tao, iisang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Mahuhuli ba silang buhay o papatayin ng walang awa? Muling naging sagisag ng takot at pag-asa ang pangalan ni Tanggol. Sapagkat kahit sa ilalim ng banta ng kamatayan, nananatili ang posibilidad ng katotohanang matagal nang nakatago. Sa isang lihim na bilangguan, hindi mapakali si Pungay. Bawat yabag sa labas ay nagpapabilis ng kanyang tibok. Alam niya ang reputasyon ng mga gerero, kung paano nila walang habas na pinapatay ang sinumang humaharang sa kanilang daan. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip si Tanggol at ang kanyang mga kasama. Bawat alaalay may kasamang panalangin na sana'y makaligtas sila. Ang kanyang pangamba ay hindi lamang takot sa kamatayan, kundi ang kaalamang kapag nagtagumpay ang mga gerero, mawawala ang huling pag-asa ng hustisya.